Ang pagiging mapagkumbaba at kabutihang loob ang madalas na nakakapagligtas sa atin sa kapahamakan at nagbibigay sa atin ng maraming biyaya. Bukod pa doon ay dumadami ang mga taong nagmamahal at dumadamay sa atin sa oras ng kalungkutan at kagipitan. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Arnolfo at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan naming pamilya noong magtungo kami sa probinsya ng aking biyanang mayaman. Taong 1989, nakatira kami sa baryo San Pablo at payak ang pamumuhay namin ng asawa kong si Flora. Umalis siya at nagtanan noong kasagsagan na buntis ko siya dahil hindi niya matagalan ang kasamaan na ugali ng kanyang ina. Sobrang matapobre nito at talagang mapagmataas kaya hiniwalayan ito ng kanyang asawa at sumama sa ibang babae. Paliwanag nito na bungangera at reklamadora si Nanay Isadora kaya hindi niya na nakayanan ang pakikisama dito. Matagal na kinukuha at pinabawi ni Nanay Isadora si Flora sa akin dahil wala daw akong kwenta at walang pangarap, pero nagsumikap ako kahit sekundarya lamang ang natapos ko. Sumuko na rin si Nanay Isadora at inayaan niya na kami mamuhay kasama si Flora, lalo pa noong nagkaroon kami ng nag-iisang anak. Isang araw nagtelegrama sa akin si Inang Cora, ang kanyang mayordoma, at pinakiusapan kami mag-anak na bumisita sa probinsya upang makita si Nanay Isadora at meron itong sakit. Isa pa ay namimiss pala niya kami. Bagay na lubos kong ipinagtaka dahil hindi naman ito malambing na tao at hindi pusong mamon, pero nagbabaka sakali ako na baka nga totoo namang nagbago na ang ugali nito. Kaya nagplano kami mag-asawa na sa pagpunta sa probinsya sa San Lucas upang malaman ang tunay nitong karamdaman. Dumako ang araw ng Sabado, bakasyon noon ng mga bata sa paaralan, at maaga kami sumakay sa barko ng aking pamilya. Mahigit 5 oras ang biyahe sa dagat. Mabuti na lang at hindi nahilo at nagsuka ang anak namin si Nina at talagang naaaliw siya sa preskong hangin at magandang tanawin. Halos tanghali na noong makarating kami at makadaong ang barko doon sa piera. Sumakay kami sa jeep at inabot kami ng 2 oras bago makarating sa tapat ng bakuran ng malaking bahay ni Nanay Isadora. Pinagmasdan namin ang paligid at mababait ang mga dumadaang residente. Bumabati sila sa amin at bukod doon ay presko ang hangin kahit mainit ang panahon. Maraming punong kahoy na hitik sa mga bunga. Bukod doon ay may iba't ibang mga ibon sa bawat puno. Naaaliw at nakaka-relax pagmasdan ang paligid. Nakakatuwang manirahan sa probinsya sapagkat malayo sa polusyon at talagang magaganda ang tanawing aming nakikita. Maya-maya pa ay biglang lumabas si Inang Cora at talagang may kaputian na ang kanyang buhok, pero mas malakas pa siya sa kalabaw. Ganoon na lang ang kanyang kasiyahan noong makita niya kami. Kaagad niyang binuksan ang gate at pinapasok kami sa loob ng malaking bahay. Sumalubong sa amin si Mang Juancho na driver ni Nanay Isadora. Tinulungan niya kaming magbitbit ng mga dala naming bagahe. Medyo may katandaan na din siya pero matapat pa rin nagsiservisyo sa aking biyanan. Tuwang-tuwa siya sa aking bibo at malambing na anak. Sinamahan kami ni Inang Cora sa silid ni Nanay Isadora upang makita ang kalagayan nito. Pumasok kami sa isang malaking kwarto at kakatapos lamang magpakain ng 2 pang kasambahay na babaeng mas bata kay Inang Cora. Nagpakilala sila bilang sina Eva at Tinay. Kita ko namang mabait sila at maasikaso. Mabilis nilang niligpit ang mga pinagkainan, pero narinig ko pang binulyawan sila ng aking biyanan bago sila nagmamadaling umalis sa aming harapan. Napabuntong hininga pa si Nanay Isadora noong makita niya ako na parang hindi siya masaya. Napagtanto ko na hindi pa rin siya nagbabago at posibleng si Inang Cora lamang ang nagdahilan na namimiss kami ng aming biyanan. Posibleng gusto nilang magsumbong at hindi sila makatiis sa kasamaan ng ugali nito. Nagmano kami ni Flora at tumalik sa noo ni Nanay Isadora. Kitang-kita ko na malaki ang ikinabagsak ng kanyang katawan.
Maputla at walang sigla ang kanyang balat at medyo dumadami ang mga kulubot niya. Hindi na siya katulad ng dati na talagang pustura at maganda kahit saksakan ng kasungitan. Kinamusta niya kaming mag-asawa at tinanong pa niya ako kung pinapakain ko ng maayos ang aking mag-ina dahil napansin niyang nangangayayat si Flora. Baka daw bigas lamang at wala akong ulam na ipinapakain dahil wala daw akong pera. Medyo nainsulto ako sa mga sinabi niya. Balak sanang magsalita ni Flora pero pinigilan ko siya. Kinontrol ko ang kaunting inis sa aking biyanan at sinikap kong ngumiti. Magalang akong nagsalita at sinabi ko nga, hindi ko sila pinababayaan at binubusog ko sila araw-araw na pagkain at pagmamahala. Tumahimik si Nanay Isadora at lumihis ng tingin. Tinamaan siguro siya ng mga sinabi ko kaya minabuti na lang na manahimik at hindi na makipagtalo sa akin. Maya-maya ay dumating si Nina. Masigla siyang bumati at yumakap sa aking biyanan. Pagkatapos ay hinalikan ito sa pisngi. Biglang ngumiti at sumigla ito pagkakita sa aking anak at pakiramdam ko ay lumambot ang puso niya at nawala ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Sinimplihan kami ni Inang Cora na kausaping mag-asawa. Kaya naman hinayaan na muna namin sina Nina na kwentuhan si Nanay Isadora. Lumabas kami sa kwarto para makausap ang mayordoma. Dumiretso kami sa sala at naupo kami sa sofa. Doon mismo sinabi ni Inang Cora ang tunay na kalagayan ni Nanay Isadora. Nagsimula daw ang lahat noong nagsunod-sunod na naningil ng pautang si Nanay Isadora sa mga umutang sa kanya sa porsyentuhan. Nahuli daw ng 2 araw sa pagbabayad sina Aling Ofelia at Aling Caridad. Ipinahiya at iniskandalo na daw ito sa kalsada ni Nanay Isadora. Magagaling lamang daw umutang pero hindi marunong magbayad. Hindi na raw sila nangahiya at pinatagal pa nila ang pagbabayad. Lagpas-lagpas ang mga sinabi nito kaya hindi iyon natagalan ng 2 ginang at pinagbantaan nila si Nanay Isadora na balang araw ay makakarma ito at darating ang kanyang parusa. Hindi man lang humingi ng pasensya si Nanay Isadora at nagmalaki pa siyang wala siyang pakialam sa mga ito dahil nagsasabi siya ng pawang katotohanan. Pinagtaasan pa niya ng mga kilay ang mga ito bago umalis sa kanilang harapan. Pagkalipas ng ilang araw ay nakaramdam ng pananakit ng ulo at pagtaas ng lagnat si Nanay Isadora. Inakala nila na simpleng sakit lamang iyon. Kaya sila ng mga kasambahay ang nagtulong-tulong na gamutin. Pero matapos ng ilang linggo ay lumala ang kondisyon nito. Wala siyang ganang kumain, tinatrangkaso at nagkukumbulsyon. Gabi-gabi rin itong binabangungot at naghahalunasyon. Kung ano-ano daw ang mga bagay ang mga nakikita nito na kinatatakutan niya. Dinala nila ito sa doktor pero hindi matukoy ng doktor ang sakit nito. Niresitahan siya ng gamot pero wala iyong epekto. May pagkakataon pa na sumasakit ang tiyan niya at bigla na lang nagsusuka, nanlalamig at naninigas ang buong katawan. Ang matindi pa sa lahat ng mga nangyari ay may naririnig ng mga kumakaluskos sa bintana nito tuwing gabi. Kaya teorya ng mga kasambahay na posibleng kinukulam at inaaswang ito. Naisip nila na baka kagagawan iyon ng mga taong umutang at nasakta ni Nanay Isadora. Posibleng pinaparusahan at pinapahirapan sila ng mga ito. Kaya nagplano silang mga kasambahay na puntahan si Aling Ofelia at Aling Caridad upang humingi ng tawad sa paninira at pag-iiskandalo sa kanila ng aking biyanan. Pero laking gulat nila nang malaman na may matagal na pala ang mga itong umalis sa probinsya at sumama sa kanilang mga anak at ng ibang bayan. Medyo nakaramdam kami ng aking asawa ng habag para kay Nanay Isadora. Pero bahagi ng isip ko ang nagsasabing dumating na din ang mga taong makakatapat niya at kung totoo man na pinaparusahan siya at unti-unting pinapatay ng mga ito ay posibleng matutuldukan na ang kasamaan ng kanyang ugali. Tinanong ko si Inang Cora kung sinubukan na nilang ipagamot sa albularyo o ibang eksperto ang aking biyanan. Medyo lumungkot ang ekspresyon ng kanyang muka. Nabanggit niya sa amin na matagal na nila itong hinihikayat pero pinagmumura sila nito at pilit na pinapalayas.
Kapag naman nagdadala sila ng albularyo sa loob ng bahay at pilit siyang ipinapagamot, ay minumura at pinapalayas din niya ito. Wala sa loob niya ang magpagamot at hindi siya naniniwala sa mga kulam o aswang. Sa puntong iyon ay huminga na lang ako ng malalim. Natapos ang aming pag-uusap nang hikayatin kami ni Mang Juancho na kumain na muna ng pananghalian at siguradong gutom na kami. Maghahanda daw siya ng masarap na sinigang na isda na pagsasaluhan namin ng mga kasambahay. Nagpasalamat naman kami at nakita naming lumabas na sila sa silid ni Nina. Nabanggit niya sa aming nakatulog si Nanay Isadora sa dami ng kanyang mga naikuwento. Sinabihan ko siya na huwag pagurin ang kanyang lola at huwag maging makulit dahil meron itong sakit. Sumang-ayon naman at umiti sa akin ang aking anak na si Nina. Kahit nasa 8 taong gulang pa lang siya ay nakikita naming mag-asawa na matanda na rin ang kanyang pag-iisip. Marunong siyang makisama at mapagmahal. Mahal niya ang mga kamag-anak niya lalo na si Nanay Isadora kahit masama ang pakikitungo nito sa akin at sa ibang tao. Sumagi sa isip ko na baka balang araw ay ang aking anak ang makakapagpabago ng pananaw nito sa buhay. Makalipas ang ilang minuto ay naluto na din ang masarap na sinigang na isda. Napakaraming ulam noon na inihanda ni Mang Juancho. Sinabi pa niya sa aming mag-asawa na kung bakit hindi kami kaagad nagpadala ng telegrama na kaagad pala kaming pupunta sa San Luis. Para naman daw nasundo niya kami gamit ang sasakyan. Hindi na daw sana kami nakagastos ng malaki sa pamasahe sa jeep. Tumugon ako at sinabing nag-alala kami sa kalagayan ng aking biyanan kaya mabilis kami nagtungo sa probinsya at hindi na nagpasabi. Nagsalita naman si Inang Cora at sinabing mabuti na lang at kahit papaano ay nakapaghanda sila bago kami dumating. Marami pa kami na pag-usapan tulad na lang ng paglalarawan ng mag-asawa sa aming lugar. Gayon din sa pagkukumpara sa uri ng mga buhay ng tao sa probinsya at ng San Luis. Isa pa sa mga napag-usapan namin ay ang tungkol sa ibang residente sa probinsya. Mukhang mapayapa ito at walang kaguluhan pero may mga taong marunong sa mga itim na kapangyarihan tulad ng barang akulam. Meron ding mga kwento ukol sa mga aswang at manlalason kaya kailangan din namin mag-ingat at pakisamahan ng maayos ang mga residente kung ayaw namin mapahamak. Hindi nagtagal ay nagsalo-salo kaming lahat sa pagkainan at doon ko naramdaman ang pagiging mabubuting tao ng mga kasakasama ng aking biyanan. Maswerte siya at kahit na sa kabila ng masama niyang ipinapakitang pag-uugali ay natitiis at pinagtsatsagaan siyang paglingkuran ng mga to. Parang halos ituring na din pala nilang kapamilya ang aking biyanan at sanay na sila sa ugali nito. Hindi sila nawawalan ng pag-asa na balang araw ay magbabago ang kasamaan nitong ipinapakita sa kanila. Nagkabiruan pa kami at napuno ng halakhakan ang hapagkainan dahil likas pala sila ng mga palabiro at talagang mahihilig sa kwentuhan pati tsismisan. Nang sumapit ang hapon ay napaidlip kami mag-anak. Pero nung dumako ang gabi ay sumama si Nina sa 2 kasambahay para pakainin si Nanay Isadora. Palihim namin sinilip sa loob ng kwarto at kitang-kita namin mag-asawa na kalmado ang aking biyanan habang pinapakain ng 2 kasambahay at panay naman ang pagdadaldal ng aming anak. Epektibo pala na nandoon ang kanyang apo at nagiging maamo siyang tupa. Ito lang pala ang magpapabago sa pagiging masungit nito sa ibang tao. Iba talaga ang nagagawa ng mga apo sa kanilang mga lola. Lumalambot ang kanilang mga pusong bato at nagiging mabait na kordero. Noong medyo lumalim na ang gabi, ay nagpasya kami mag-anak na matulog at bantayan na muna si Nanay Isadora upang malaman namin kung ito nga ay inaaswang at kinukulam. Malawak ang espasyo sa kwarto. Naglatag kami ng banig sa may isang sulok at doon kami nagtabi-tabi. Maya-maya ay nakatulog na kaming lahat, pero mga bandang maghahating gabi ay napabangon ako sa higaan at lumabas ng silid para umihi sa palikuran. Bago pa ako bumalik sa kwarto ay naisip ko na kunin ang itak sa kusina at maghasa nito. Naghanap din ako ng kalamansi sa istante at ipinahid ko sa itak. Pagkatapos ay saka ako nagtungo sa loob ng kwarto.
Bigla akong nag-angat ng tingin at napansin ko sa dakong malaking bintana na bahagya pala iyong nakabukas at merong isang bultong nakasilip at papasok sa loob nito. Maliwanag ang buwan at may liwanag na tumama sa loob ng kwarto. Narinig ko pa si Nanay Isadora na umuungol at tila napapangiwi at nakakaramdam ng masama. Gumalaw ang naturang bulto at nakita ko na mahahabang bias nito, gayon din ang ilang pulgadang haba ng mga matutulis na kuko. Pilit itong gustong makapasok sa silid, kaya naman napabulyaw na ako at nagmamadaling inipit ang naturang nilalang. Kinuha ko ang itak at sinaksak siya sa braso. Lumikha iyon ng kaunting hiwa. Napaangil ang aswang at nagmamadali itong lumabas sa bintana. Naalimpungata ng aking mag-ina at tinanong nila sa akin kung anong nangyari. Mabilis kong sinarado ang bintana at sinabihang huwag silang lalabas ng silid at mayroong aswang. Kung maaari ay bantayan nila si Nanay Isadora. Tumango silang dalawa at pagkatapos ay nagmamadali akong lumabas ng kwarto. Nakasalubong ko sa may sala sina Inang Cora at Mang Wancho. Narinig pa nila ang boses ko sa kwarto kaya sinabi ko sa kanila na mayroong aswang na gustong pumasok sa loob ng silid ni Nanay Isadora. Nadaplisan ko ito kaya mabilis na lumabas ng bintana. Siguradong hindi pa ito nakakalayo. Nagdumali kaming tatlong binuksan ng pinto at nakita namin kumaripas ng takbo ang aswang mula sa bakuran. Hinabol ko ito pero mabilis itong nakatalon na parang kabayo sa gate kaya hindi ko na nasundan. Simula noong gabing yon ay hindi na namin pinapatay ang ilaw sa kwarto at naglalagay ako ng mga bawang at kalamansi sa bawat sulok ng mga bintana. Nagsusunog na din ako ng goma tuwing sumasapit ang takip silim. Naging alerto at nagdodoble ingat kami mag-anak para sa kapakanan ni Nanay Isadora. Ilang araw din akong puyat sa pagbabantay sa kanya dahil ayokong maulit na naman ang pag-atake sa kanya ng aswang. Mabuti na lang at wala na akong nakaengkwentrong aswang sa may gawing bintana. Marahil ay natakot na din ang aswang para sa kanyang kaligtasan, kaya hindi na siya nagtangkang bumalik pa. Isang dapit hapon ay nagkagulo sa bahay. Tumirik ang mga mata ng aking biyanan. Nanginginig ang buong katawan at napataas ng lagnat nito. Tumawag at naghanap ng manggagamot si Mang Wancho sa kanilang lugar. Makalipas ang ilang minuto ay dumating siya na may kasamang lalaking may dalang mga halamang gamot at iba pang mga kagamitan. Pumasok sila sa loob ng kwarto ng aking biyanan. Patuloy pa rin ang pagtirik ng mga mata nito kaya mabilis na nagpahanda ang manggagamot ng kandila, palangganang may tubig at inilabas niya ang dalang baon na binudburan ng esenso at kamangyan, pati mga halamang gamot. Saka isinagawa ang ritual sa pamamagitan ng pag-usal ng orasyon na hindi ko maintindihan. Halos inabot ng 1 oras ang seremonya hanggang sa tumigil ang panginginig at pagtirik ng mga mata ni Nanay Isadora. Hindi nagtagal ay nakatulog siya ng mahimbing. May ipinatak na kandila sa palangganang may tubig at doon nabuo ang 2 larawan na hugis tao. Nagkatinginan kami ni Inang Cora, mukhang may 2 taong may kinalawan sa pagkakasakit ng aking biyanan. Ipinaliwanag ng manggagamot na mukhang nasa 30 mahigit ang edad na mayroong nangangaswang at nangungulam kay Nanay Isadora. Dulot ng mabigat nitong nagawang kasalanan sa mga ito. Hindi sila titigil sa paghihiganti hanggat hindi gumagapang sa matinding paghihirap ang aking biyanan at hindi ito namamatay. Nilalabanan pala ng manggagamot ang pangungulam, pero malakas ang kumukulam dito. Kahit anong gawin niyang pakiusap ay hindi ito nakikinig sa kanya. Tinanong ni Inang Cora kung meron pang ibang solusyon upang matanggal ang kulam at tuluyang lubayan ng aswang si Nanay Isadora. Tumugon ang manggagamot at sinabi nga kung matututong magpakumbaba at aminin ni Nanay Isadora ang kanyang kasalanan, pati paghingi ng tawad sa mga ito, ay posibleng itigil ang pangungulam at pag-aaswang. Iyon lamang daw ang nakikita niyang solusyon upang mapagaling ang aking biyanan. Nagpasalamat kami sa manggagamot at pinamerienda na lang siya ni Inang Cora bago hinatid palabas ng bahay. Matapos ang araw na yun ay kahit papaano bumuti ang kalagayan ng aking biyanan,
pero hindi kami tumigil sa paghahanap ng paraan kung papaano isasagawa ang mga sinabi ng manggagamot. Isang araw ay lumabas kaming mag-asawa kasama si Inang Cora para mamalengke. Sumakay pa kami sa tricycle bago nakarating sa palengke. Bumili kami ng mga gulay at isda na gagamitin sa lulutuing ulam. Matapos namin makapamalengke ay nagpasya na kaming umuwi kaya naghanap na ulit kami ng masasakyang tricycle. Mabilis naman kami nakakuha at ibinaba niya kami sa bukana ng barangay. Bumaba kami at ibinigay ang bayad ng bigla na lang. Namataan namin sa daan na pauwi sa bahay sina Aling Ofelia at Aling Caridad. Parang pinagbigyan kami ng Diyos na masolusyonan ang aming problema. Lumapit kami sa kanila pero naging mailap sila sa amin at pinagbantaan kami na huwag lalapit sa kanila. Pinakalma at kinausap sila ng mahinahon ni Inang Cora. Nakinig naman sa kanya si Aling Ofelia pero si Aling Caridad ay tinapunan ako ng masasamang tingin at pinagtaasan ako ng boses bago ipinakita sa akin ang peklat na hiwa sa kanyang braso. Indikasyon na siya pala ang aswang na pumasok sa bintana ng kwarto ng aking biyanan. Humingi ako sa kanya ng paumanhin at sinabing hindi rin siya dapat pumasok sa loob ng kwarto at balak pang patayin ang aking biyanan. Nabanggit niya na gusto lamang niyang bigyan ito ng leksyon kaya nagtangka siyang pumasok sa loob ng kwarto. Tinanong ni Inang Cora ang dalawa kung kailan pa ito bumalik sa probinsya. Tumugon ang dalawa at meron lang pala silang inasikasong lupa doon at pagkatapos ng ilang araw ay aalis na din sila. Wala na rin daw silang gagawin sa probinsya at gusto nilang subukang mamuhay sa malayong lugar upang hanapin ang kanilang swerte. Nagbabaka sakali si Inang Cora na kung maaari ay wag na muna silang umalis at maglaan ng ilang araw dahil gusto silang kausapin ng aking biyanan upang humingi ng tawad sa lahat ng mga ginawa nitong kasalanan sa kanilang dalawa. Nagkatinginan at nagtawanan ang dalawang ginang. Ginawa nilang biro ang mga narinig. Wala daw sa kalingkingan ng aking biyanan ang magpakumbaba at humingi ng tawad at sinabing nag-aaksaya lang daw kami ng panahon. Hayaan na lang daw namin itong mamatay sa pagpaparusa nila upang matahimik na silang lahat at pagkatapos nilang magsalita ay mabilis na silang umalis. Bagsak ang mga balikat naming umuwi sa bahay. Wala na yatang pag-asa upang malunasan ang nararamdamang sakit ni Nanay Isadora at ang kinakatakot pa namin ay maisipang patayin siya ng dalawang ginang. Pagka-uwi namin ay sinalubong kami ni Nina at tinanong kung bakit kami malulungkot. Ipinagtapat namin sa kanya ang lahat kahit hindi niya iyon masyadong naintindihan. Niyakap kami mag-asawa at pinalakas ang aming loob. Kahit papaano ay gumaan ang aming pakiramdam. Nagpapasalamat naman kami at meron kaming anak na palaging nagpapasaya sa aming pamilya. Sumapit ang gabi at dumadaing sa sakit ang aking biyanan. Nagsusuka siya at sumasakit ang tiyan. Sinabihan niya na kami na dalhin siya sa ospital pero hindi kami nakinig sa kanya. Alam namin na kinukulam na naman siya ni Aling Ofelia at pinapahirapan. Kumalma at nakatulog na lang noong bandang hating gabi si Nanay Isadora. Napuyat at halos hindi kami nakatulog na mag-asawa sa pagbabantay dito. Sinigurado naming ligtas siya at mahimbing na rin natutulog na walang iniindang masakit sa kanyang katawan. Kinabukasan, matapos namin makapag-almusal, ay nagulat kami mag-asawa nang maabutan namin sa kwarto na kinakausap ni Nina ang aking biyanan. At halos umiyak na itong nakikiusap na makipagkasundo na siya sa mga taong ginawan niya ng kasalanan upang gumaling na siya sa kanyang sakit. Hindi ko sukat akalaing masasabi iyon ng aming anak at ang mas ikinabigla pa namin mag-asawa ay ang hindi namin inaasahang pagsunod ni Nanay Isadora kay Nina habang lumuluha siya at niyakap niya ng mahigpit ang kanyang apo. Lubos ang kagalakan namin mag-asawa. Lumabas kami ng kwarto at kaagad na ibinalita iyon sa mga kasambahay pati kay Mang Wancho. Para nagkaroon sila ng bagong pag-asa. Kaya naman gumawa ulit kami ng bagong plano. Lumabas ng bahay sina Inang Cora at Mang Wancho upang kumbinsihin at isama sa bahay sina Aling Ofelia at Aling Caridad upang makapagpatawaran na silang lahat at makipausapang tapusin na ang pangungulam at pangangaswang sa aking biyanan.
Mukhang may kahirapan ang bagay na iyon pero sinubukan pa rin nila at baka naman mapapayag na din ang dalawang ginang na mawakasan na ang paghihiganti. Matagal din sila bago dumating. Halos hapon na noong pumasok sila sa loob ng bahay at kasama nga nila ang dalawang ginang. Bumati kami mag-asawa na kaagad naman nilang tinugon bago namin sila sinamahan sa loob ng kwarto ng aking biyanan. Nakita ko na maganda ang timpla nilang dalawa ng mga sandaling yon. Mukhang handa na nga silang kausapin at harapin si Nanay Isadora at marinig ang panig nito. Inabutan namin gising si Nanay Isadora at nasa tabi niya si Nina, kaya agad kong sininyasan ito at pinalapit sa aming dalawang mag-asawa. Tahimik kaming lahat at inabangan ang kasunod na mga mangyayari. Bumuntong hininga si Aling Ofelia ng makailang beses, pagkatapos ay matagal na tumingin sa aking biyanan. Maya-maya ay nagsalita silang dalawa. Kinamusta nila ang kalagayan ng aking biyanan at pagkatapos ay sinabing nararapat lamang dito na maparusahan dahil sa tindi ng mga kasalanan niya na kailangan mapagdusahan. Ayaw nga daw sana nilang pumunta sa bahay kung hindi lang nila inintindi at inisip ang kabutihan ng pakikisama sa kanila ni Inang Cora at Mang Wancho. Hindi nila ito gagawin at hindi nila pagbibigyan. Sa unang pagkakataon ay napaluha ang aking biyanan. Nasorpresa kaming lahat na itanong pa ni Aling Caridad kung luha daw ba iyon ng buhaya at baka daw umaarti lamang ito sa kanila para magpaawa. Pansin ko at ramdam ko na hindi naniniwala ang dalawang ginang pero nagsalita si Nanay Isadora at kaya daw naisip niya ang kanyang pagkakamali ay dahil na rin sa kanyang apo na nagturo sa kanya upang maging mapagkumbaba at isipin ang mga nagawa niyang pagkakamali sa buhay. Sa pagkakataong yun ay lumapit si Nina sa dalawang ginang at nakiusap na kung maaari ay patawarin na ang kanyang lola dahil hindi naman daw nito sinasadya ang ginawa sa kanila. Nagsisi na daw ito sa kanyang mga nasabi at gusto pa niyang mabuhay ng matagal. Tuminging mabuti ang dalawang ginang sa lumuluha kong biyanan at tinanong kung may katotohanan ang sinasabi ng apo nito at kung totoo nga ba na nagsisisi na ito sa kanyang mga kasalanan. Sa puntong yon ay tumango si Nanay Isadora at sinabing maniwala sila at sa hindi ay totoong nagsisisi na siya sa mabigat na kasalanan na nagawa niya sa dalawang ginang, partikular na sa iba pang mga taong naroroon sa kwarto. Masyado siyang bilib at mataas ang tingin sa kanyang sarili at hindi niya napapansin na naaapakan na pala niya ang ibang tao. Sapat na daw lahat ng mga paghihirap na naranasan niya sa buong buhay, kahit marami siyang pera, dahil doon daw ay nabawasan ang kanyang mga kasalanan at napagninilay-nilayan niya ang mga bagay-bagay. Humagulgul sa pag-iyak si Nanay Isadora at pilit na hinawakan ang kamay ng dalawang ginang saka siya humingi ng buong pusong paghinga ng tawad. At nangako na hindi na siya kailanman magmamaliit ng kapwa, bagkus ay itatrato niya itong pantay-pantay. Humanga ang dalawang ginang sa lakas ng loob ng aking biyanan sa pagsisisi nito, kaya naman binigyan nila ito ng ikalawang pagkakataon para mapatawad. Basta wag na daw itong uulitin ang pagiging matapobre at wag na silang pababangga-banggain at baka sa susunod ay mapatay na nila ito. Tatanggalin na nila ang kulam at pag-aaswang dito at nirespeto ito tulad ng ibang tao. Nakita naman nilang may katotohanan ang mga sinasabi nito at mukhang naguhugas na nga ito ng mga kasalanan, kaya walang masama kung patatawarin nila ang aking biyanan at bigyan ng pagkakataong makabawi at makapagsimula muli. Nagpasalamat si Nanay Isadora at pagkatapos ay lumabas na din ang dalawang ginang sa silid. Nagpaalam na sila sa karamihan at nabanggit na kinakailangan na din nilang umalis sa probinsya sa mga susunod na araw. Napagbigyan na nila kami at natupad na nila ang inaasam ni Nanay Isadora. Nagpasalamat kami sa kanilang kooperasyon at hinangad namin na maging ligtas ang kanilang paglalakbay sa mga susunod na araw. Matapos nun ay kami naman ang kinausap ni Nanay Isadora. Isa-isa siyang humingi ng paumanhin sa amin at noong mapadako sa akin ay inilahad sa akin ng biyanang ko ang mga saloobin niya sa akin. Ayaw pa talaga nito sa akin at gusto niya na para kay Flora ay isang mayaman na lalaki na mayroong mga ari-arian.
Kaya pala lagi itong nasusuklam sa akin. Ginawa daw niya ang lahat para sirain ang relasyon namin pero talagang matibay ang pagmamahal sa akin ni Flora. Kaya sumuko na din siya sa huli. Pero sa kabila ng lahat ay ipinagmalaki pa rin niya dahil pinatunayan ko na mahal ko ang kanyang anak at binigyan ng magandang buhay kahit simple lang ang aming pamumuhay. Masaya siya at nagkaroon kami ng disiplinado at mabait na anak. Medyo naantig ako sa mga sinabi ng aking biyanan. Hindi ko inakalang makakatanggap pa ako ng papuri sa lahat ng panlalait niya sa aking pagkatao at pagiging asawa ng kanyang anak. May natitira pa rin naman palang pagpapahalaga sa akin si Nanay Isadora. Hindi lang niya ipinapakita ng harap-harapan. Malaki din daw ang utang na loob niya sa akin dahil iniligtas ko siya sa pagsalakay ng aswang. Sa pagkakataong yun ay pinalapit niya ako sa kanya at niyakap ako ng mahigpit. Napaluha ko sa pagkakataong yun. Pakiramdam ko ay nawala lahat ng pagkainis ko sa kanya sa mahabang panahon. Mukhang nagtuloy-tuloy na ang pagbabago ng aking biyanan. Matapos ang araw na yun ay nakita ko na unti-unting nanumbalik ang lakas ni Nanay Isadora. Hindi na siya nagsusuka at hindi na rin sumasakit ang tiyan. Wala na rin kumakaluskos sa may bintana. Ganado na siyang kumain at nagkakaroon na rin ng sigla at kulay ang kanyang balat. Nakakalabas na siya sa kanyang silid at nakakapagpaaraw sa labas ng bahay. Mukhang tumupad sa usapan ang dalawang ginang. Naging totoo sila sa mga binitawang salita. Nabalitaan namin sa aming kapitbahay na umalis na nga silang dalawa at bumalik sa malayong lugar. Kasama ang kanilang pamilya. Naging palabati, masayahin at palakaibigan si Nanay Isadora sa mga kapitbahay. Bagay na ipinagtaka ng mga residente pero lubos nilang ikinatuwa iyon dahil nakita nila itong totoong nagbago. Hindi na rin siya nagsusungit lalo na sa mga bata. Humaba na ang kanyang pasensya at hindi na sumisigaw sa mga kasambahay kahit na mayroong maliliit na pagkakamali silang nagawa. Makalipas ang ilang linggo, ay halos malalapit na sa isa't isa ang aking biyanan, gayon din ang kanyang mga kasambahay at tinrato na rin niya ang mga itong kamag-anak. Hindi nagtagal ay nagpaalam na kami sa kanila at bumalik sa aming lugar. Nagpatuloy naman ang pagpapalitan namin ng mga telegrama hanggang sa nagkaroon ng telepono at iyon ang naging komunikasyon namin kay Nanay Isadora. May mga pagkakataong bumibisita siya sa aming lugar kasama ang lahat ng mga kasambahay pati ang driver. At nagbabakasyon sila ng halos 1 buwan. Maayos ang relasyon namin sa isa't isa kaya naman talagang nakontento na si Nanay Isadora kahit wala siyang asawa. Wala na rin naman kaming nabalitaan kay Tatay Doming. Hindi na rin siya nagparamdam sa amin kaya ipinagdasal na lang namin. Nakasama niya ang kanyang ibang pamilya. Si Nanay Isadora na ang nagpaaral kay Nina sa sekundarya, gayon din sa kolehiyo. Tumulong naman kami sa mga maliit na gastusin ng aming anak sa paaralan. Masaya kami mag-asawa at humaba pa ang buhay ng aking biyanan dahil umabot pa siya sa pagpapakasal ni Nina at panganganak nito. Kaso ay hindi na ito naabutan na umabot sa elementarya ang anak ni Nina at namatay na ito dulot ng katandaan. Sa ngayon ay may katandaan na rin kami mag-asawa at may sarili na ring pamilya ang anak ni Nina na aming apo. Hindi pa rin namin nakakalimutan ang mga alaala ni Nanay Isadora kahit pa noong pahuli na siya sa pagpapakita ng kababaang loob at kabutihan. Dito na po natatapos ang kwento at sana po ay merong mga ginintuang aral kayong natutunan ukol sa pakikisama sa kapwa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po palagi.